Dagdagan na ang confidential at intel funds ng Philippine Navy at Coast Guard. Mga kapatid, yan ang ating panonoorin ngayon mula rito kay Filipino News TV. At syempre kung bago ka pa lamang dito sa ating channel at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, mga kapatid, huwag mong kalimutan at mag-subscribe ka dito sa channel na to. At kung trip mo yung mga ganito, syempre huwag mo rin kalimutan pa i-click ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video. Alright, so wag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to, mga tol. Senate President. Thank you. Maraming salamat. Oy, wala na si ano. Wala na si Senator Robin dito. Katabi ni Senator Risa yun eh. So pumalit. Eto, nandirito na si Senate President Mig Zubiri. So siguro wala tayong maririnig na mga mga tanong na magpapangiti sa atin. Our distinguished chairman and my dear colleagues, to our brave men and women of the armed forces and the Coast Guard, also of the different government agencies, my fellow patriots, magandang umaga po sa inyo lahat. Most especially to our dear colleagues from the Coast Guard. Sir, saludo po ako sa inyo. Araw-araw, talagang sinasakripisyo po ninyo ang inyong buhay para maging mapayapa at ligtas ang ating mga kababayan sa West Philippine Sea. Together with our, of course, without having to say it, our men and women of the armed forces of the Philippines. Yan ang dapat naririnig, yan ang dapat sinasabi doon sa natin, mga kasundaluhan. Hindi yung inaamin nyo ba na hindi nyo nakaya? Di ba? Parang pinapababa yung moral eh. Ito yung dapat naririnig nila, di ba? No? At salamat sa ating Senate President. I have good news today, and the good news is the Senate is one and united, that they will assist your budgets this coming budget hearing. Na madadagdagan po kayo ng pondo, whether it may be confidential intelligence funds or funding that will give you proper equipment for your needs in the West Philippine Sea and protection all over our country. Palakpakan niyo naman, Senate President. Hindi na po kailangan yan. Dapat talagang gawin namin yan para sa inyo. You are doing your job, we will do our job. That is the most important. Maybe in the proper time, I'll be speaking, I think, separately with the Coast Guard, also with the Navy and the Army and the military armed forces on their wish list para matulungan po namin kayo. United po kami dyan. We've all discussed this in the lounge at whatever political affiliation we are from, whether minority or majority, nagkakaisa po kami, natulungan po namin kayo. Yan ang isang good news na gusto ko pong dali na yung araw ito. Kasama na po yung Kalayaan Islands, Mayor. Meron na po ako naka-ready. Kaya buti nandito po kayo, Mayor. Mag-uusap po tayo mamaya. Kasi gusto ko po rin maramdaman ng ating mga kababayan doon. Gusto namin po maramdaman ng mga kababayan doon na sila po ay kasama sa Republika ng Pilipinas at tayuan po natin sila ng mga facilities na pangangailangan nila doon, mga birthing centers, classroom repairs, at kung ano pa, munisipyo. Mayor. At munisipyo, bakit hindi? Gawin natin armored yung munisipyo mo. Armored garrison. Lagyan po natin ang masingkado sa taas. Tama, Mayor. But tutulungan po namin kayo, Mayor. That is part of the plan. We want to make our people in the West Philippine Sea feel like they belong to the Philippines. And I am here to give my 1,000% support together with my colleagues. And I'd like to also... Bago yan, palakpakan naman natin. Yan, palakpakan naman natin. Yan ang mga dapat na naririnig natin, no, sa Senate hearing. No, kung gusto nating i-push talaga, no, sa ating mga senator, no, kung gusto niyo talagang i-push na manatili tayo sa sariling tayo lang at wala ang tulong ng ibang bansa, kayo ang dapat na unang-unang nagbibigay ng tulong, 'di ba? Ngayon, dahil dun sa pagbibigay nyo ng budget, pagbibigay ninyo ng funds o pondo para mabili ng ating Philippine Navy at Coast Guard yung kanilang mga equipment na kakailanganin nila, mga tol,
at mapapalago at mamomodernize yung ating kakayanan, mga tol, bakit pa natin kakailanganin ng ibang bansa, di ba? Yun ang din ang dapat na nauunawaan ng ating mga senator. Pero kung walang budget, walang equipment, walang ibinibigay, tapos nagtataka kayo kung bakit tayo humihingi ng tulong sa ibang bansa at sasabihin ninyong hindi nyo na ba kaya nang kayo lang? Ay nako. So tuloy natin. I know earlier, one of our dear colleagues had his opinion about the use of our alliances. I have a contrary opinion, gentlemen and ladies. My contrary opinion is, let us use our friends and alliances to help strengthen, no, para palakasin ang ating claim Yun. dito sa exclusive economic zone natin. Mhm. Alam ko po, meron po sa aming mga kababayan na sa tingin kaya po natin ang China, tayo lang, wala nang iba. Pero sa totoo lang, mga kababayan na nakikinig po na yon, kung masyado naging agresibo ang China sa atin, sa pananaw ko, kung magkaroon po ng conventional warfare, patagal na pong 3 araw ang mga maiiwan sa ating mga conventional equipment and forces. Nakikita natin, mga kapatid, may utak. Etong nagsasalita, mga kapatid, may utak si Senator Mig Zubiri. So bilib ako diyan, mga tol. No? Kinontra niya na agad yung isang colleague niya na nagsasabing yun nga, bakit may ganyan mga alliance. Sabi nga ganito ni na Senator Mig Zubiri, gamitin natin yung mga tulong mula sa ating mga kaalyansa, kaalyado. Diba? Gamitin natin. Kung sinasabi ng iba na kaya natin yan, in reality, mga tol, yun na, sinabi na ni Senator Mig Zubiri, may utak to, may utak. Maiiwan sa ating mga conventional equipment and forces. And then we will have to go into a guerrilla warfare. Mhm. And we cannot do it alone. Yeah. Hindi po natin kayang gawin ito na mag-isa. Kailangan natin ang tulong ng ating mga kaalyado, whether we like it or not. Sayang wala rito si Senator Robin para naririnig niya sana yung sinasabi ni ni Senator Mig Zubiri. Sana nandirito siya habang nagsasalita si Senator Mig Zubiri para naririnig niya talaga. And we are I personally, in my opinion, welcome the fact that the United States of America, in every discussion and in every fora, has said that they will stand by the Philippines kung meron pong mangyayari. At hindi lamang yun, marami na pong sumasang-ayon sa atin at tumutulong sa atin. Yung Australia, Japan, South Korea ay nagsalita na po. Pandemic Union, nagsalita na po, natutulong po sila. Hindi lamang sa pagbibigay po ng mga ekwipo para sa pandirigma, pero pati economic assistance. Kasi alam po nila na pwede po tayong hostage na isang bansa pagdating sa economic agenda. Mhm. Kaya pagdating po ng European Union President, sinabi niya sa amin, good news, binuksan na po nila at in-extend na po nila yung tinatawag na GSP Plus, kung saan yung goods and mga goods and products natin ay magiging welcome muli sa European Union. Yun. But they want to take it even a step further into a free trade agreement. Nung isang araw, kakapirma lang ng ating Pangulo ng South Korean Free Trade Agreement. That's good news. Kasi gusto din makabigay po ng tulong sa ekonomiya ang South Korea at ating mga kapitbahay. Kaya let's welcome that. And this position now of China, Mr. Chairman, on the 10-dash line, ako'y natuwa. Di po ako nagalit, ako'y natuwa. Dahil marami po nagalit. Marami na po nagalit sa ating kapitbahay sa norte. Dahil pati sinakop nila ang India, teritoryo ng India, na never before po sila nagkondena sa nangyayari dito sa West Philippine Sea. Ngayon po, sumang-ayon na po sila sa arbitral ruling ng Permanent Court of Arbitration na sabi nila that they clearly side with the Philippines in its exclusive economic zone. Diba? Pati na rin Brunei nagsalita. Never po nagsalita ang Brunei.
sinakop na po sila sa 10-dash line. I think the 10-dash line is 40 nautical miles out of the coast of Brunei. So medyo nagagalit din ng Brunei dahil Dami. siyempre may mga oil po sila dyan sa mga lugar na yan. Kaya let us utilize the anger, no? Not the goodwill, but the anger being peddled by our neighbor in the north to our advantage as a sovereign nation. Utak. Kaya ako ay sumasang-ayon, no? I totally agree with the training, the cooperation on terms of interoperability of our like-minded sovereign nations in the region where we believe in the rule of law and freedom of navigation. Alam mo, pag dumadaan po kayo dyan, whatever boat that you're in, sinasabi po nila repeatedly at nakikita ko po to sa news and all the statements by our military and Coast Guard na nasa teritoryo po daw tayo ng China. Na umalis daw tayo dito dahil nasa teritoryo po tayo ng China. Yan ay isang malaking kasinungalingan. Yes. At yan ay atin. Sa Pilipinas po yan. Make no mistake about it. Nung isang gabi, pumunta po ako sa exhibit na mga mapa. Mapa na turn of the century, 1600s, 1500s, panahon ni Magellan. At klarong-klaro po, nung panahon pa yun, yung Scarborough Shoals, yung Pag-asa Island, sa ibang pangalan pinatawag pero nandyan na. Pati Ayungin nandyan na. Lahat yan ay teritoryo ng Pilipinas. That's why pag sinasabi po ng China na kanila po yan, I always tell myself, says who? Who says? You're the only one that says that is your territory. Whereas we have a ruling supported by many countries from all over the world that this is our exclusive economic zone. Let us not forget that. So, I have no questions here for my dear patriots, Your Honor. Mine is my continued support together with our men and women here of the Senate who believe in what you are doing for our nation and for our sovereignty. Pag may mawala pa sa atin na isla dyan, naaawa po ako sa ating mga kabataan, sa ating mga apo at mga anak. Kasi yung ating mga ninuno, nagbuwis buhay, Jose Rizal, Bonifacio, Aguinaldo, lahat po ng ating mga heroes ay nagbuwis buhay para ma-maintain ang ating soberenya at kalabanin ito mga outside forces na kumukup-kup sa ating bansa. Diba sa ating lupang hinirang, ang manlulupig di pa sisiil. Sa manlulupig. Pinaglalaban po natin yan. At ang pinakahuling banggit sa ating lupang hinirang, Ang mamatay ng dahil sa'yo. ang mamamatay ng dahil sa'yo. Sana naman ay hindi umabot tayo dyan, na mamatay po tayo sa panahon ito. Pero I salute all of you, men and women, who are willing to sacrifice for God and Ganyan country. dapat. And we commit, the Senate commits that this budget hearing, you will see a difference in your budget. And hopefully it will be a helpful difference that will help you protect our West Philippine Sea. Mabuhay po kayong lahat. Finally, nagkaroon din ng sense mga tol. Nakarinig din tayo ng tamang mga mensahe. Nakarinig din tayo ng mensaheng makakapagpataas ng moral. Hindi mo na dapat kini-question yung mga ginagawa ng ating kasundaluhan dahil sila ang nagbubuwi, sila ang humaharap dyan. Questionin mo pa. Tama, yung ginawa rito ni Senator Mig Zubiri, mga kapatid niya, palakpakan naman natin yan, no? Ganyan dapat, sabi niya, no question asked, diba? Hindi na siya magtatanong at saludo siya sa ipinapakitang tapang, sa ipinapakitang kagitingan ng ating mga kasundaluhan, diba? At nagkaisa ang mga Senado na magbigay ng budget, confidential and intel funds, mga kapatid, para pambili ng mga equipment o mga kagamitan na kakailanganin ng ating mga kasundaluhan, Navy, Coast Guard, AFP, mga kapatid. Na sa wakas nagkaroon din ng sense. Sayang wala rito si Senator Robin para naririnig niya sana, no? So ano ikaw, anong masasabi mo rito mga tol? Comment kayo sa baba, pag-usapan natin yan. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D.
Peace out.